Ayan, good morning, good morning. Sumasagupa tayo sa traffic dito sa GMA. Bali mga tropa, ito nga pala, no? Pupunta kami ngayon ng Cavite City. Bali itong si Mrs. meron tong napanood sa Facebook. Ano daw, masarap daw nakakanin doon sa may Cavite City. So yung tawag doon sa kakanin na yun ay bibingkoy. Ano daw siya, kombinasyon daw siya ng bibingka tsaka tikoy. Sabi niya mukhang masarap daw. Tapos nung pinanood namin, sabi doon sa video, dinadayo daw yun at matagal na raw na nagtitinda ng bibingkoy yung tindahan na yun. Bali doon daw siya makikita sa public market ng Cavite City. So pupuntahan natin yun ngayong araw na to. Bali time check natin mga tropa, mag-aalas 8, 5 to 8, 5 minutes to 8 AM. Yan mga tropa, si Mrs. Naka pink na helmet. Yan, gamit niya si Yami, yung aming Yamaha Sniper na Classic 135. Ako naman, ang gamit ko naman ay si Elise Motobi 200 Evo ng Benelli. Yun mga tropa, SM City, Das Marinas. Pantuan po yan mga papis. Bali alam ko ito yung kalsada ng Aguinaldo Highway. Diretso lang tayo, diretso. Ito mga tropa, bali ito diretso lang tong kalsada na to. Sabi ni Google Maps, diretso lang daw to So yun, kasunod nito General Trias and then 13 Martires. Yan General Trias na mga tropa. Yan mga tropa, nandito na tayo ngayon sa 13 Martires Animal Quarantine. What? Meron dun yung mga baboy, yung mga AF, ano ba yun? African Swine Flu, ASF. 13 martir ng Cavite. Sinusundan natin si Google Maps. Dito tayo pinadaan, di natin alam kung anong kalsada to. Sa Luisoy daw. Galing kami ng highway, dito kami pinalusot ni Google Maps. Hindi ko alam kung saan to papunta, pero ang nakalagay kasi rito papunta ng Cavite City Public Market. Doon kami pupunta Tiwala lang kay Google Maps, tiwala lang. Okay na rin dito, kahit pa paano maraming puno, konti sasakyan. Tapos mayroon daw diyang kakaliwaan. Tinda mo yung jeep na yan, baka pupunta rin ng Cavite City. O yan na yata, yan na Yan, yung kalsada malaki, kakaliwa tayo dyan. Ayan tansa na Dito kami ngayon sa bypass road. Na hindi namin alam kung anong klaseng bypass road to. Tinuro lang sa amin ng manong. Kasi parang naliligo na kami. Pero to sabi ni Manong, ito raw yung papunta ng Cavite City. Yun. Papunta pa rin kami ng Cavite City. Di ko alam kung ano na lugar na. Walang ilaw dito. Sa gabi, nakakatakot dito. Malamang madilim.
Diretso ha. General Trias bypass pala to. Mainit na rito kasi puro subdivision. General Trias pa rin. Oh, Cruz City, Rosario dito. Yan, mga tropa, Rosario, Cavite, no? Kung saan na kami napadpad. Nalibot namin nang wala sa oras ang buong Cavite, ha. Nagsimula kami ng Carmona, GMA, Dasma. Ano pa yung sumunod sa Dasma? Gentry, tapos Rese, tapos Tansa, ngayon Rosario naman. Yan ang SM. Ngayon lang ako nakarating dito sa Rosario. Welcome to Cavite City, yo! Sa wakas! Narating din natin ang Cavite City. Ngayon ang ating misyon, hanapin yung public market. Kasi doon daw yung Bibingkoy. Ayun yung simbahan, natatanaw ko na. Malapit sa Jollibee. Pwede na tayo dito lumiko. Kuya, papunta pong public market. Ah, pwede doon? Okay. Pag dito naman, dire-diretso lang. Okay, sige po. Salamat. Dito nga kami napadpad ni Mrs. para mananghalian sa Regal Dining. Katabi lang to ng Basilica ng Cavite City. Napakaraming ulam na pwedeng pagpilian, pero ang dinayo namin dito ni Mrs. ay yung kanilang specialty na ginataang tahong. Hello. Hindi tayo makapag-take out dito ng lumpia, baka magdurog yan. Kaya lumpiang sariwa. Yun, no? Yun, meron tayong pork steak. Ano to? Tahong? Tahong. Saka Bicol Express.
nandito na tayo ngayon sa Rosario, Cavite. Malapit na tayo dun sa gustong puntahan ni Mrs. na Ilocos Empanada, na dito daw matatagpuan sa may Tansa. Sabi dito sa maps, 10 minutes pa daw or 9 minutes bago namin marating yung Prestige Ilocos Empanada. Yun o. Ito si Google Maps kung saan kami pinadadaan eh. Buti na lang ano to, medyo matigas-tigas na lupa to. Maiksi lang pala. Ito, diretso na ulit oh. Yan. Semento na ulit. Mukhang ito yung karugtong ng diversion road kanina. Hindi namin alam kung saan kami dadalhin itong kalsada na to, pero sige, tira. Ayan o, may kaliwaan o. Saan kaya papunta to? Loko to si Google Maps kung saan kami pinadadaan ha. Nakaliwa. Buko. Kanan. May bandaan. Tansa pa rin, bunga. Wow. Yun oh. Kumukulog ah. Back to the highway tayo mga tropa. Sana tuloy-tuloy na to no. Good morning mga tropa. Ito na nga yung pinagmamalaking bibingkoy ng Cavite City. Ayan o. So ito siya. So sa kasamaang palad, hindi namin inabutan yung original na bibingkoy. Yung sa may tindahan ni Aling Ika. Kasi nung dumating kami doon, late na, wala na kaming inabutan. Pero yun nga, sa hilera ni Aling Ika, meron din isang nagtitinda ron ng bibingkoy na ito nga. So para lang malaman namin, matikman namin kung masarap ba talaga yung bibingkoy, bumili na rin kami doon. So yan. Yun nga, yung bibingkoy, para siyang kalamay na sinabawan ng ginatan. Yung ginatan, merong konting langka. Ayan, may langka siya. So kakanin, sabi nga, bibingka at tikoy, pinag-combine. So ayun nga siya oh. So parang siyang tikoy no. Tapos sinabawan siya ng ginatan. Meron din ganito dito sa Binyan, pero sa Binyan kasi ang tawag sa amin is inangit. Yun naman is parang biko, talagang malagkit siya na kanin na sinabawan din ng ginatan. Ayun, yung biko kasi, pag tinikman mo yung biko niya, hindi siya katulad ng normal na biko na merong tamis. Yung sa inangit, para siyang biko pero walang tamis. Ang nagbibigay sa kanya ng tamis is yung ginatan. So ito naman, bibingkoy, tikman natin.
So, parang nga siyang tikoy. Malagkit yung texture. Tapos, uy, meron siyang palaman. May nakapalaman sa kanya, oh, sa gitna nung kakanin. Ito, tingnan natin kung mabuka natin. Yun, oh. So, yung gitna nung kakanin, meron siyang palaman, oh. Ayan, sa gitna. Ayan, meron siyang palaman. Kaya to. May munggo. Ayun, meron siyang munggo sa gitna. Yung tikoy, tapos yung nasa ibabaw niya, sa gitna may palaman siyang munggo. Ito, yan, munggo siya. So, itong version na to ng bibingkoy, yung munggo niya meron pang buo-buo. Yung tipong nakakagat mo na merong munggo talaga. Sarap din. Hmm. Masarap din siya. Lagkit to. Parang siyang tikoy na may munggo sa gitna. Ayan, mga tropa, isa pa sa dinayo namin sa Cavite City is ito. Ayan, yung Baloy's Bake Shop. So, yung Baloy's Bake Shop ay kilala sa kanilang mga ensaymada. So, kumuha tayo ng classic ensaymada. Dulce de leche. Dulce de leche na flavor. Yung ube, yung ube double cheese. Ube double cheese ensaymada. So, yan. Yan yung pinuntahan namin sa Cavite, dinayo namin sa Cavite. Tikman natin tong classic. Ito naman yung gustong-gusto kong flavor ng ensaymada. Hindi ako mahilig sa mga may flavor na ano eh. So dito muna tayo yung classic, yung original na timplahan. Siguro yung iba hindi ko muna titikman. Kasi nakakabosog nakakabosog to. Sa totoo lang, hindi ko pa siya nakakalahati pero parang busog na ako. Ito na muna yung titikman natin, yung classic ensaymada. Tingnan natin bakit to dinadayo din, bakit pinupuntahan ng mga ibang, mga tagalabas ng Cavite City, kung bakit siya pinupuntahan talaga ng mga tao, bakit siya dinadayo. Yan. So, eto na yung kanilang ensaymada. Yan o. Madaming keso sa ibabaw. Dito rin sa Laguna, meron din ditong sikat na ensaymada. Yun naman yung Universal Ensaymada. No? Masarap yun. Meron din siyang flavor. Pero yung pinakagusto ko sa Universal na ensaymada, yung may bacon sa ibabaw. Ito, classic na ensaymada ng Baloy's sa Cavite City. Masarap yung tinapay. Ayan, no?
Malambot yung bread na ginamit. Tapos hindi siya ampaw. Kung sabing ampaw, yung parang walang laman yung tinapay sa loob. Sarap. Sarap nito. Kaya nga siguro dinadayo. Sarap ng tinapay niya. Tsaka hindi katulad ng ibang ensaymada. Ang ibang ensaymada kasi matamis. Ito hindi. Ay, Salem. Ano? Si Salem nga pala. Uy, yun sa camera. Usap po yan, oh. Hindi po anino yan. Yan, sarap na ito. Parang, ano yata ito eh. Hindi ko alam kung 40 pesos, 35. Hindi ko alam kung, kasi si Mrs. ang bumili. Si Mrs. yung nagsasabi kung ano yung pupuntahan namin doon. Kasi kanonood niya nga ng Facebook. Sabi niya, meron daw masarap na ensaymada doon sa, sa Cavite City. Eh, since nandun na rin kami, pinuntahan na rin namin. And swerte, sa ensaymada, marami pa kami naabutan. Kasi mukhang hindi sila nauubusan ng stock dahil nga alam nila yung benta nila. Marami talagang bumibili. Kahit na paano, nasulit naman yung punta namin sa Cavite. Kaya sabi ko, madalas sa trip namin ni Mrs. dumayo sa isang lugar para lang mag-food trip. So, kanonood niya ng Facebook, ng YouTube. Yun. May mga lugar siyang sinasabi na may masarap na pagkain doon, puntahan namin. So, dinayo namin talaga to sa Cavite City pa. Itong bibingkoy at itong ensaymada. Sulit to. Sarap.